Jack Hanma ay kabilang sa pamilyang Hanma, ngunit sinabi na mismo ni Yujiro na kanyang ama na si Jack ay isang half-blooded Hanma lamang. Ibig sabihin ay hindi nito tataglayin ang espesyal na abilidad ng isang pure-blooded Hanma, kabilang dito ang pagpapalabas ng demonyo sa likod na magbibigay ng maximum fighting statistics ng user nito. Ibig sabihin nito mga ka-hunter, ang user ng Demon Back ay magiging mas malakas palalo at mahihigitan pa nito ng mas mataas pa sa maximum level ang human capability. Ngunit paano nga ba nasabi ni Yujiro na si Jack ay half-blooded Hanma lamang? Isa sa mga dahilan dyan ay ang special na abilidad ni Yujiro na makakita at masuri ang katawan ng tao na tila na CT scan niya ito at na x-ray, at malamang ay nasuri at nakita na ito ni Yujiro sa anak niya na si Jack Hanma, at isang dahilan din ay si Yujiro mismo ang nakakaalam kung kanino niya ibibigay ang purong mod kills ng Hanma. Kidding aside mga ka-hunter, si Jack ay nabuo lamang dahil sa ginawang kahalak ni Yujiro sa kanyang ina na si Dayan, at napanood naman natin sa naunang Baki series na ang pinili niyang bigyan ng purong punla ay ang nanay ni Baki na si Emi Akizawa, dahil mayroong itong bloodlust na kapag nagkaroon nga ng anak si Yujiro dito ay talagang magiging worthy opponent nga ito sa tamang panahon. Anyway, mabalik tayo sa main topic natin na si Jack Hanma. Si Jack Hanma ay half-blooded lamang, ngunit dahil sa masiding pagnanasang talunin si Yujiro at makapaghiganti dahil sa ginawa nito sa kanyang ina, nagawa niyang ibenta ang kanyang kaluluwa sa demonyo sa anyo ng teknolohiya at siyensya. Si Jack Hanma ay gumamit ng eksperimentong droga na tinatawag na X4. Pinalakas ang katawan nito ng labis at hindi alintana ang babala ng isang siyentipiko na maaaring ito ang pumatay sa kanya. Dumanas siya ng matinding sakit dahil dito at nakaligtas lamang sa epekto ng gamot dahil sa nananalaytay sa kanya ang dugo ng isang Hanma. Ang gamot ay naging sanhi ng kanyang mga kalamnan na maging lubhang malaki at malakas. Sa kasamaang palad, ang ilang mga gamot ay kalaunan ay nagawang sirain muli ang kanyang katawan at lubhang nabawasan ang kanyang pag-asa sa buhay sa proseso. Ngunit nang maglaon na ayos ni Jack ang kanyang katawan at lalo siyang lumakas. Sa ikalawang serye ng Baki series, siya ay sumailalim sa operasyon upang siya ay tumangkad at lumakas. Isinagawa ni Kureha Shinogi ang operasyon at salamat sa katotohanan ng iyon, ang nais na epekto ay nakamit. Sinabi ni Kanji Igari na si Jack ay mas malaki pa kay Mount Toba. Dahil sa mga pahayag na ito, kaya bang persahang palabasin ang Demon Back ni Jack Hanma sa tulong ng siyensya? At sa tingin ko ay hindi malabong mangyari ito, dahil kung nagawa ngang buhayin ang kaluluwa at ilipat sa katawan na katulad ng ginawa kay Musashi Miyamoto, at ang ideya ng pag-revive sa napreserbang katawan ng sinaunang tao na si Pickle, magagawa din ng siyensya na gisingin ang purong dugo ng isang Hanma kay Jack Hanma. At kung magkataon na magkakaroon ng Demon Back itong si Jack, ay talagang magiging mas malakas ito kaysa kay Baki at kaya niyang sumabay o daigin si Yonjiro. Kung babalikan natin ang naging laban ni Baki at Jack sa season 1, ay tanging Demon Back na lang ang nagiging panlaban ni Baki dito. Paano pa kaya kung si Jack ay gumamit din nito? Kinukonsidera na nga na isa sa top 5 strongest itong si Jack matapos talunin ang binansagan The God of Sumo na si Nomi Sukune. Si Nomi Sukune lang naman ang fighter na pinaglaruan ang strongest fighter in America na si Biscuit Oliva. Isa din sa magpapakita ng lakas ni Sukune ay ang naudlot na laban nito kay Baki, kung saan na-recognize ng mga fighter ang lakas nitong si Sukune. Kaya ang pagkapanalo ni Jack kay Sukune ay talagang kamangha-mangha. Partida pa nga na si Jack ay hindi nakakagamit ng Demon Back, at kung maipapalabas ng siyensya ang Demon Back kay Jack, malamang ay magiging magkaiba ang resulta ng laban nito kay Pickle, at baka si Jack pa ang maging worthy opponent para kay Yonjiro. Ang paksang ito ay kinakailangan pa ng mas malalim na talakayan. Comment down below kung gusto nyo pang magkaroon tayo ng topic patungkol dito. Maraming salamat sa mga ka-hunter nating umabot sa dulo ng ating video, at kung hindi ka pa nakapalo at nakasubscribe ay huwag kalimutang pindutin ito para sa mas madami pang anime content na gaya nito.